Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang post ng isang sikat na vlogger, Crisette Laureta Chu. Siya po yung number 2 sa listahan ng palasyo na gusto nilang patahimikin yung 44 na vloggers. Number 1 sa Sasut, number 2 Crisette Chu, number 3 Maharlika. So, may napakagandang post niya 9 hours ago tungkol sa impeachment ni VP Sara. Tagalog ito, madaling maintindihan. So, basahin ko lang. Sabi ni Franz Castro, ipapa-impeach daw nila si Sara because of confidential funds. Pinag-uusapan na daw sa Congress. She's confident because I know this has been discussed and they already have the numbers. Yan. Dahil marami nang nabusalan ng, alam nyo na, pera-pera lang. Mga tanga. Yung confidential funds ni Sara, binigay sa kanya at approve yan ng Office of the President. Isama nilang presidenteng impeach. Garapalang pamumulitika na. Pag pina-impeach nyo si Sara tapos di kasama si PBBM sa ipapa-impeach nyo, ano ang tawag dun? Correct. Pero lang nagbigay nun, Office of the President. Anong tawag dun? Okay. Garapalan na tayo, niloloko ng mga traidor nating mga lawmakers na swildado lang natin tapos di tayo magre-reklamo? Correct. Reklamo talaga. Impeaching, ito na yung nagustuhan ko. Let's listen to this. Impeaching Sara is an insult to the 32,208,417 people who voted for her to be their VP. Then, nagmura na siya. PI. Okay, exact votes. 32,208,417 votes. Wow. You know how many votes ACT teachers got in 2022? It's only 326,087 votes. Napakalit. You know how many votes Martin Romualdez got to become congressman in Leyte? 181,480 votes. Okay? So, ito na. Gandang banat nito. Katangahan na hahayaan natin na yung mga congressman na di naman umabot ng 1 million tao ang may gusto sa kanila, siya ang makikialam sa gusto natin. Sara has garnered the highest votes in history. Correct. Tapos, sasabihin lang ng mga pipitsuging congressman na ito na tatanggalin nila dahil sa confidential funds na bigay lang sa kanila nung presidente at nasa batas na pwede confidential. Bastusan ito sa ating mga Pilipino that for their political ambitions, they will disrespect the will of 32 million Filipinos. Trabahador lang namin kayo. The Filipino people will not allow this. Okay. So, viral na ito. Hindi nakalagay dito yung how many views. Hindi ko makita. Tapos, dinagdagan pa ni Crisette Chu sa comments.
Dapat the military will not allow Franz Castro to do what she wants. Remember the fallen among your ranks. Do not give the Philippines to Franz Castro, please. Pag pina-impeach si Sara, we beg the military to step in. You are supposed to protect the Filipinos. Please protect the will of 32 million voters against somebody like Franz Castro, who has had charges of communism and even kidnapping. Then, maraming nag-comment. Ano masasabi nyo dito sa post ni Crisette Laurita Chu? To me, malaman. No wonder na number 2 siya sa listahan na gustong patahimikin ng Malacanang. By the way, very influential din itong si Crisette Laurita Castro. May direct contact siya kay PRRD, kay BP. Kanina nag-post din siya, yung pinost niya yung subpoena na natanggap ni PRRD. At through kay Crisette Laurita Chu, nalaman natin ang reaksyon ni PRRD na pinagtawanan. Bakit pinagtawanan? Kasi ang nakalagay na tao doon sa subpoena, ibang tao, hindi si PRRD. Ang nakalagay doon is Rodrigo Roa R. Duterte. So lumalabas, ang pangalan is Rodrigo Roa. Tapos may ibang middle initial na baka Romualdez. So, ito lahat, very, tong si Crisette Laurita. At salamat sa mga ganitong idea na ipapakalat. Kaya humanda po tayo. I hope hindi ipatigbabaw sa Bisaya. Hindi unahin ni Speaker Romualdez yung ambisyon niya. I hope ang mga congressmen hindi unahin yung ganito. At isakripisyo na nila ang kapakanan ng taong bayan. Kasi pag matutuloy itong impeachment, magkakaroon ng political instability. Magulo, I agree kay Crisette na insulto sa 32 million Pilipinos pag gagawin nila ito. At kung mag-aklas na, ang 32 million, ang makikinabang nito, not so much si Speaker Romualdez o si PBBM. Ang makikinabang ang komunistang gustong agawin ang poder ng ating bansa. Kasi divide and conquer ang gusto nila. Una nilang tirahin si BP Sara. Pag napahina na nila si BP Sara, isusunod nila si PBBM. Kaya I hope ma-realize ito ni Speaker Romualdez na naglalaro sila ng apoy. Sana kalimutan muna ang politika at tupagin muna yung harapin ang tunay na kalaban ng ating bansa. Sino ang tunay na kalaban? Itong mga komunista. Okay lang sana yung may ganito na wala yung mga makabayan black dyan. Pure politics lang, okay lang. Kailang nandyan yung komunista eh. Hindi pa totally nawala ang communist insurgency problem. Totoo, nanghina sila. Kailang, pa rin, may fighting chance pa rin kahit kaunti.
dapat wag na silang bigyan ng pagkakataon na makabangon muli. Kaya, kabantay-bantay, matiyag po tayo itong mga susunod nilang hakbang na gagawin. Sana naman, let's pray na maliwanagan ang mga ibang kongresista na pabayaan lang kung itong 3 Makabayan Black lang file ng complaint, okay lang. Kasi, tilang 3 lang. Paano kung ang mga kongresista isusulong? Anyway, may Senado pa naman. Ako, ultimately, tingin ko malalampasan